walang sapat na problema. Ganito yung nangyari kay Jesus. Bumili ng tanda yung mga Pariseo. Makakita ng tanda. Pero yung mga Pariseo, alam nila yung ginagawa ni Jesus. Bakit? Kasi sinusubay kayo tinitingnan nila yung mga galaw, yung mga kilos ni Jesus. Nakikita nila yung kanyang ginawa ng Biblia. Nagpagaling siya ng mga maraming sakit, nagpahayas ng sasamang spirito, nagpakain ng napakaraming tao. Actually, kagagaling niya sa pagpapakain, nanginginig ang tao. At nakita rin ng mga Pariseo, hindi ko sa pagkakas na talaga. Ang totoo, hindi sila naghahanap ng tanda para maliwanag. Tumigilan sila ng dahilan para maliwanag kay Jesus. Kaya nakautuin na si Jesus at tumaki siya, wala siyang ginawang tanda. Umalis si Jesus. Hindi siya nagpaliwanag ng mga baba, hindi siya nagpagkakaroon ng mga debate, hindi siya nagpakita ng bilas. Bakit? Dahil lang pala ng pagkakaroon na hindi naman niya pinipili. Ayaw ng Diyos na maniwala tayo dahil nakikita na tayo. Okay, bakit sa mga makikita dito? Nandito pa kayo dahil sa inyo meron kayo na sa Diyos o na nagpilit na mga magulang pa, bihira ulit. Kaya sisipang mga bata, sisipang mga pilit na tayo. Basta na tayo, pilit kayo sisipang. Mga dito ngayon, ang gusto ng Diyos, maniwala tayo dahil pinubuksan natin yung aming puso sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. Pero kung hindi ka talaga, wala yan. Hindi natin pumas sa loob yung pagkakama ito. Yung pagsisimba, wala yan. Kung hindi ka lang kayo, kay Pagkas, wala yan. Ang importante, naniniwala kayo ang dahil magbukas ng puso sa Diyos. Ito ang sinasabi ng mga pagbasa mula sa aklat ni Sulat ni Apostol Santiago. Sabi niya, tunay na pananampalataya ng kaya, tumibay, hindi dahil sa prueba, kundi sa pagsubok. Para sa mga Pariseo, kailangan makakita muna ng mga imahan. Pero yung mga kaibigan ni Jesus, naniniwala kahit hindi pa rin nakikita. Mabuti sa buhay natin, meron din mga Pariseo. Yung mga Pariseo, yung mga kapalila sa buhay. Para yung kapalila sa buhay ni Jesus. Sa buhay din natin ang Pariseo. Sa trabaho, sa pamilya, sa simbahan, isa niya yung mga taong Pariseo sa buhay natin. Ito yung mga taong natin sa atin. May mga tao na kahit at mahutihan ang gawin mo, mahina. Kahit ang paliwanag mo, sarado pa yung isip. May mga pumakakwento ka ng mga tao na katulad ng Pariseo, sarado ang isip, mag-aaksaya ka ng energy sa kanila. Si Jesus, hindi niya ilubos yung oras niya sa mga tao ayaw ang
Yan ang ginawa ni Jesus. Hindi naman talaga lahat ng laban kailangan pakulan. Hindi lahat ng argumento kailangan pakulan. Si Jesus, pagiging mo siya ng Diyos. Minsan yung pangalan ay pagiging na paglayo. Baka tayo yung minsan yung mga Kristiyo, humihingi ng paglayo. Mabalikin na rin ang aking sarili. Ilang beses ba natin sinasabi, Lord, bigyan mo na ako ng sarili. Susunod ako. Lord, ayusin mo muna yung mga problema. Magiging ito sa iyo. Lord, ako ngayon kayo. Humihingi kayo ng tanda. Kapag humihingi kayo ng signs, mga tanda, ang tanda, nasa kanyang pakitiwala sa Diyos. Kung tibigyan natin yung buhay natin, maraming nakikinawa ang Diyos sa buhay natin na hindi natin makamala. Bibigyan tayo ng pagkakataon, kahit paulit-ulit tayo ng aming pagkakasala, pinapawal tayo ng Diyos. Iingat tayo tayo. Bibigyan tayo ng aming pagkakataon. At ang pinakamahalaga sa lahat ng tanda ay ang ibigay ng Diyos naman ang kanyang anak sa atin. Kaya mabuti natin, hindi kulang ang tanda na pinamalas ng Diyos sa atin. Minsan, kulang talaga yung ating pagkakatiwala. May dalawang uri ng gusto. Pwede natin piliin yung pagiging gusto para sa iyo na lahat ng problema at ng mga tanda o kagulat ng gusto ng talaga na nagtitiwala. Mabalik, hindi kailangan ng Diyos na paunayan niya ang kanyang sarili sa atin. Ang kailangan natin, buksan natin yung ating gusto. Buksan natin yung ating sarili sa kanya. Pahalihin natin yung ating personal relasyon sa ating Panginoon. Sa panalangin, sa pagsasabuhay ng mabuti ng ating Panginoon, at sa tahimik na pagtitiwala na meron pa ang Panginoon. Yung mga devotion na ginagawa natin, hindi dapat pangalabas ng ritual natin. Kundi dapat ito kami nagpapaya ko, nagpapamulan ng ating relasyon sa Kanya. Mawagin natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi yung papapalita ko, maniniwala ko, kundi naniniwala ko, kaya makikita ko. Huwag natin hintayin ang tanda bago tayo magtiwala sa Diyos. Magtiwala muna tayo at doon natin makikita ang pinakalaking na tanda na ang Diyos umiinis pala sa ating buhay. Buhay para sa